may makakausap po tayo ngayon at hindi sa linya ng telepono, kundi live si Madam. Live po si Madam dito po sa loob ng DWIZ booth. Ito yung pagtatanungan natin kung 100% ang sweldo bukas. Okay, doon sa mga nagtadeg sa akin. Eto, makinig na kayo, makinig ha. Napakaganda nga. Titignan nyo ha. Information and Publication Services ng DOLE. Kaya information eh. Di ba no, Madam? No? Si Ma'am Rosalinda P. Pineda. Pero mas maganda kayo kay Rosalinda, Madam. Good morning, Madam. Ay, magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay, sir. Kumusta po ang mga taga-DOLE? Lalong-lalo na si Secretary. Mabuti po. At kami po ay nalulugod sa pag-iimbita po sa amin ngayong araw na ito. Ayan. Siyempre, ang partner nyo po palagi ang DWIZ. Sa lahat ng mga impormasyon na gusto po ninyong iparating sa ating mga kababayan, tayo po live sa Metro Mega Manila. Live din po tayo sa lahat ng probinsya, sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. FM po yan. At siyempre, naririnig din tayo sa RPN stations sa buong Pilipinas. And of course, napapanood tayo sa Aliw Channel 23 nationwide at DWIZ News TV dito po sa Metro and Mega Manila. Siguro sabi ni Ma'am Rosalinda, haba ng intro mo. Ano ho ba ang magiging sitwasyon natin na bukas? Holiday tayo bukas. Madam, di ba? Yes. Paano po ba? 104% po ba yan? Paano ho yung mga naka-leave daw? Well, naglabas na po ng labor advisory regarding sa payment rules on holiday, especially tomorrow po yung Eid al-Fitr. Ang mga magtatrabaho po tomorrow ay makakakuha ng 200%. Yan, yung mga papasok. Magtatrabaho Oo, po. yung mga papasok. Provided po pumasok sila the day preceding or yung pumasok po ngayon, no? So 200%. Or kung naka-leave man po sila, dapat po ay authorize po yung kanilang leave. So 200%. At yung sobra po sa 8 oras kung magtatrabaho sila tomorrow, meron pa pong karagdagang bayad po yun. Iyon. So mga papasok bukas 200%. Yes, Double po. pay. Ibig Yes, sabihin, po. Madam, Yes, ano? Tapos yung mga hindi papasok at naka-leave, sila'y naka 100% pa rin. 100% Iyon. Malinaw. Kung authorized ang leave ninyo, ha? Today. Kailangan may pirma yan, ha? May pirma ng mga heads yan, ha? May pirma ng mga bossing yan. Authorized, sabi nga ni Ma'am Rosalinda, ha? Ilan ho mga workers ho ang pinagsisilbihan talaga ng DOLE sa buong Pilipinas? Ayon po sa datos ng PSA, nitong January, Opo. ang labor force participation rate po natin ay nagtotal sa 50.65 million. Yung 50.65 million po na to, kasama na po yung employed at unemployed. No? So, kumpara po last year, mas mataas po tayo ng 2 point something percent. Kasi 63.9% po tayo ngayon January 2025. Compared nung 2024, we only have 61.1%. Pero pagdating po sa magnitude o sa dami ng tao, ang labor force participation rate o yung pong pagsisilbihan at pinagsisilbihan pa ng DOLE ay nasa 50.65. Unlike last year, 48.06 million. So malaki po talaga yung itinaas in terms of magnitude o sa dami ng tao. Merong di ba, Madam? Tumaas ang employment nitong Pasko, di ba? Yes po. Pero pagkatapos ng Pasko, okay naman tayo, Madam. Opo, maganda, positibo pa rin naman po nung pagpasok ng January 2025. Kasi nasa 95.7 po yung employment rate natin. Uy. Kumpara noong January 2024, na 95.5% lang. So, mas mataas po tayo ng 0.2%. Pagdating naman po siya sa magnitude, maganda, ito po yung maganda, 48.49 million nitong January 2025. Pero last year po, we only have 45.9 million na employed. So, ibig sabihin, nadagdagan po ng 3 million yung may trabaho ng January 2025. Kasi nga po, tumaas din yung labor force participation rate. So, ibig sabihin, yung tawid from Christmas, hindi ganun kababa. Hindi So, ibig naman sabihin, po. kahit papaano, yung mga kababayan natin, meron pa rin, kumbaga, siguro alam nila na matatapos yung Kapaskungan, looking forward sila, humanap na sila ng ibang pagkakakitaan. Ibig sabihin. Apo. Kaya parati din po sinasabi ng ating kalihim, every time po ni-interview siya, na yung seasonality.
Yes. No? Kasi mas marami pong employers yung naghahanap ng mga extrang manggagawa para po dun sa kanilang sa pagpo-promote ng kanilang mga produkto, like for example sa food services po, marami tayong ano po. Alam naman po Pasko. natin, Oo. yung Pasko, no? Oo. Tsaka New Year, marami pong mamimili dyan. So, kailangan po nila ng extra na Tama. magagawa para po pagsilbihan yung kanilang Oo. mga kliyente. So gone are the days na yung mga pagkatapos ng Pasko, bumababa yung employment natin. Hindi Ibig naman sabihin na ibig sabihin, nagtuloy-tuloy ngayong taon na ito, mataas yung employment natin, yung rate positibo. natin. Oh. Positibo po yung outlook natin dyan. So people are learning nowadays, Madam Rosalinda. Parang maganda yung tanggap ng mga kababayan natin na nagiging matured na rin sila at alam nila. May tanong ako, Ma'am Rosalinda. Yung bang mga workers natin, ilan ang compose ng mga kabataan? Yung mga millennial worker? Sa kabataan po, wala po akong hawak na data. Pero malaki, no? Pero malaki po siya. Siguro po, roughly mga 50%. Ano? Wow, oo. Kaya po ang DOLE, pinopromote po natin yung ating mga youth employability programs. Tama, no? tama. Especially yung isa po sa ating programa ay yung Special Program for Employment of Students. Kasi every time po na merong ganitong okasyon, like yung papasko po, ang ating po mga beneficiaries nagtatrabaho po na ano nitong Pasko, no? So pero we are just giving them 10 days lang din po, no? Dahil nga po bakasyon sila sa eskwelahan, no? Pwede po silang mag-avail ng Special Program for Employment of Students. Ayun. Parang ano, no? Parang kultura na ng DOLE. Pagdating ng May 1, may mga job fair po. po. Tuloy-tuloy naman ang inyong mga job fair sa buong Pilipinas, Madam. Yes ano? po. Isa po, alinsunod po doon sa sinabi po ng direktiba po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nung February po yata yun yung career con, no? Sinabi po ng Pangulo, nagdeklara po ang Pangulo na every month na pong gagawin yung job fair. Yun. So bukod po dun sa mga natin, sa yung mga national job fairs po natin, every month po nagko-conduct po ng job fair ang ating mga regional offices. At karamiang ibang job fairs po natin, kasama po natin yung ibang agencies, ano? Like ang DSWD, pinapromote po natin yung pag-graduate na po na 4Ps beneficiaries po ng Opo. DSWD. Opo. And then ito pong huli, yung pangkalusugan, kasama na po natin ng DOH. Pero ang parati talaga po natin kasama before, no? Yung pong Department of Agriculture para po doon sa kadiwa ng Pangulo. Because after po mag-job fair, meron pong mga murang bilihin, yung mga agricultural products, grabe, no? products Ganda po na, ng ating mga farmers para po madagdagan din yung kanilang kita. Minsan po meron din pong yung tulong sa pang-alalay sa ating mga disadvantaged workers po. Yun po yung tupad na tinatawag. Yung tupad, Opo. After po ng mga job fair, sila po yung naglilinis doon or sila po mismo nagtitinda. Ayan. Nakaprograma na pala, talagang no? ano po yan. Opo. Connect, ano? Yes, concerted government, po yan, efforts. Oo. Tapos ngayon, ang inyong job fair ngayon ay monthly na. Yes po. Tapos tuloy dire-diretso, no? Hanggang dun sa kadiwa ng Pangulo, may nagbebenta na ng magulay para sa Yes mga kababayan natin na mga magsasaka. Yes Kasi po. food traffic na din yun eh. Yes Food po. traffic na rin yan, Madam. Ano? Since nandun na rin lang sila, might as well, bentahan na natin sila ng murang halaga ng murang mga... halaga. Okay. Tsaka natutulungan din po natin ang ating mga farmers at fisher folk pagdating po sa kadiwa ng Oo. Hindi na sila mamamroblema na dadalhin sa Maynila, dadalhin sa mga syudad. Kasi since this is a traffic, ang food traffic nito ay ang taas-taas na, might as well, ano ba pwedeng doon? Pagsamantalahan ng pagkakataon. Di ba ganyan? parang one-stop shop po. One-stop Ayan. shop na. Isa pa doon sa, alam nyo, ako minsan na-assign na rin ako sa mga job fair ng DOLE. One-stop shop, ando na yung mga NBI, barangay. Tuloy-tuloy pa rin yan, Madam. Yes po. In fact, meron po ang mga schedules po ng job fair ay pinopost po natin sa ating mga social media accounts po ng DOLE, no? Ito po ay nasa Facebook, nasa X, Twitter, nandyan po tayo sa TikTok, nandyan din po tayo sa YouTube. So lahat po ng social media, talaga pong ipinopost po natin lahat ng mga information na kailangan po ng ating mga manggagawa. Very updated naman yung mga social media accounts. Pag po halimbawa March 28, kung
titingnan niyo po yung March 28, umaga pa lang po, nandyan na po yung, or the day before, nandyan na po yung mga job fair schedules at kung ano-anong bayan o kung ano-anong munisipalidad, meron pong nakaschedule. Buong Pilipinas. Yes po. Oo. Pag daily po kasi, minsan merong isang area lang, ano. Pero since monthly naman po yan, hindi po minsan sabay-sabay na lahat ng regions natin ay nagko-conduct. So, nung 28 po, parang Caraga po yata at yung isang municipality po meron schedule. And the next day, meron naman po nakaschedule, pero nasa ibang rehiyon naman po. Okay. Pwede nyo ba sagutin to, madam? Yung Holy Week naman daw. Paano ang pay ng Holy Week? Yan. Ano ng barkada ko? Sa Holy Week po, just the same, no? Yung 200%. Parang ito po Sa mga ay... magtatrabaho? Sa mga magtatrabaho, parang Holy Thursday. Holy po ba tawag? Holy Thursday, Holy Friday. Monday, Saturday, Thursday, Good Friday. Monday, Thursday, Yan. Good Friday at yung Saturday po. So, pare-parehas po. Same Parang po yung yan. holiday bukas. Opo. Okay. Kayo ho bilang director ng Information and Publication Services, paano naman po natin nagiging very effectively na ginagawa natin para makarating po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho, yung mga proyekto ninyo, yung mga campaign ninyo, may mga bago po bang ginagawa ang Department of Labor and Employment ngayon? actually, nung umupo po ako nung last year, no? Apo. We started doing things na improving yung aming social media presence. Ayan. Apart from the print na inilalabas po natin ng mga news releases at photo releases, nag-embark na rin po kami doon sa mga campaign doon sa ating mga social media accounts, no. So yun pong nagkaroon ng problema yung program na Tupad. Nagkaroon po kasi ng misinformation diyan. Ayan, pag-usapan din natin yan, madam. Misinformation, So, meron pong lumalabas na 800 pesos per day daw po ang sweldo. So, we debunk that misleading information Tama. po. Kinuha po, nagbuo po kami ng isang programa, yung Dole Explains. Kinuha po namin na resource speaker yung undersecretary po ng mismong opisina na nagmamanage po, no, ng Tupad. So, siya po yung nag-explain ano ba ang Tupad, magkano ba talaga ang sweldo ng Tupad, at sino-sino yung dapat na Covered ng beneficiaryo. Tupad. Oo. At yung proseso Tama. sa pag ano po ng Tupad. So this is a 1-minute video po na vertical, no, which is intended po noong una ito para sa TikTok, but since kailangan din po ng ibang followers natin sa ibang social media accounts ng Dole, lahat po yun doon pinopost din po natin siya. Okay. So, problema din talaga ng ahensya ng Dole itong mga fake news, ibig sabihin. Actually, every time po nagkakaroon ng pagsasama-sama yung mga government agencies, no, na pinangunahan ng PCO, pag iniimbitahan po kami, lahat po kami naglalabas din ng mga issues na ganito, na ito yung nagiging problema natin. So, pati po ang PCO, sinasabihan tayo na mag-campaign tayo, labanan natin yung fake news, labanan natin itong misleading information. So, that's the thing that's our response naman po, yung Dole Explains. And yung pong aming mga news releases, para din po dun sa mga medyo busy ng konti sa trabaho, we have parang develop yung video format ng news releases natin para hindi na po sila need magbasa, makikita na lang po nila yung mga pictures. Panonoorin na lang. More enticing po yung natin, yung ating mga content sa social media. Doon naman sa social media at saka yung meron ho kayong hotline, ano? Yes po. Oo. Doon muna sa social media, meron naman hong sumasagot every time na may magtatanong ng mga kababayan natin. Meron po actually they just need to provide po yung kanilang information kasi hindi naman po kami pwedeng dumirekta Tama. na nakasasagot doon, kasi baka magkaroon po ng Opo. problema. Opo. But for purposes of our social media, we will be launching po yung aming Dole Hotline 1349 1349. Opo, na Facebook po, para doon po makapag-ano din po sila doon, makapag-message or makapag-comment. Yung pong nagde-direct doon po naman sa mga questions sa aming Facebook account, direkta naman pong sinasagot yun through the message po. Yun. Yun yung importante, madam, may sumasagot talaga dahil pupuntahan talaga ng mga kababayan natin yan. Apo. Ito namang 1349, 24 hours po ba ito o may talagang during office hours lang po? Go ahead. Actually, before po, last year, hanggang 24 hours po siya talaga. But when we did some analytics po tungkol doon sa mga tawag niya,
since very minimal po yung Saturdays at Sundays, siguro po dahil ang ating mga manggagawa ay kasama na ang kanilang mga pamilya, Nakarelax. kaysa tumawag, Oo. nare-relax. So, kukunti lang po yun. So, para maging cost efficient naman po on the part of the government, kasi magbabayad po tayo dyan ng overtime, no? Sa mga Tama. tao. Tama. So, para yung mga utilities din po natin na ginagamit. So, para cost efficient, tinanggal na po natin yung Saturdays and Sundays. And before po na 24/7 siya, we we revise yung schedule of operational hours niya, no? Hanggang 10 PM na lang po ng gabi. Kasi isa pa pong pag-aanalisa po natin, kukonti lang din po yung callers, since maybe because yung DMW po ay na-create na. Tama, No? tama. So tama. yung mga overseas Pumupunta na sa Filipino kanila. workers, Oo. sila na po yung nagka-cater, no? So very minimal na po actually. Yun. Dapat pala, madam, madalas kayong dumalaw dito sa DWIC para makombat natin itong mga... Hindi, bawal magmura eh. So Yung 6 mga to 10 fake na news, po fake siya. news na ito. Opo. Di ba? No? Masakit sa ulo talaga itong mga Opo. fake news na ito. Okay, so, Madam Rosalinda, inyong huling mensahe para sa mga kababayan po natin, nanonood, nakikinig, nakafollow sa social media, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Go ahead, Madam. Okay. Katulad po ng parating sinasabi po ng aming kalihim, alinsunod po sa direktiba rin ng ating Pangulo, sana po wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga maling impormasyon. Ang amin pong mga social media accounts ay bukas para po sa mga impormasyon na kailangan ninyo. Meron po kaming Dole Hotline 1349, para po sa mga katanungan na gusto nyong malaman yung kasagutan. Bukas po ang aming Dole Hotline 1349 pamula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. May mga programa po tayo para sa mga kabataan. Kung gusto rin po ninyong malaman ng mga kasagutan o tanong tungkol dito sa ating mga youth employability programs na SPES, GIP at Jumpstart, nandoon din po, masasagutin po kayo ng Dole Hotline 1349. Kung sakali po na naisipan ninyo na tumawag lampas na ng alas 10, maaari po kayo mag-send sa amin ng email at hotline1349 at dole.gov.ph po. At wag niyo pong kalimutang subaybayan ang aming mga social media. Maraming impormasyon po kayong makukuha doon. Mga schedule po ng job fair, nandyan po. At yung mga impormasyon po tungkol sa mga programa at serbisyo po ng aming kagawaran. Huwag niyo kalilimutan, Madam, yung pin lagi sinasabi ng mga please like, subscribe, and follow. Ayan. Follow, like, and share po. Department Ayan. of Labor and Employment po. Maraming salamat po, Director for Information and Publication Services ng Department of Labor and Employment, Miss Rosalinda P. Pineda. Maraming salamat, Madam. Salamat po.